Mga kababayan ko, isa na naman pong makasaysayang araw ito. Ngayong May 1 po ay mangyayari ang pinakamalaki, ang samang iba't ibang grupo, mga manggagawa, mga trabahante po ay pumunta na ngayon May 1 dito sa Menjola. Mangyayari na po ito. Napakalaki, napakarami, lahat po makikiisa dahil po sa pahirap na ginagawa ng gobyernong ito, lalong lalo na sa manggagawang Pilipino, lalong lalo na sa krisis na nangyayari sa atin ngayon, na tila ba ay hindi tayo nakakaramdam ng pag-aaruga mula sa gobyernong ito. At ngayon nga po ay makikita natin ang pwersa ng taong bayan. Hanggang kailan magtitiis tayo mga Pilipino sa ginagawang pagpapahirap sa atin ng gobyerno ng administrasyong ito. Tulad na lamang ng nangyayaring krisis ngayon sa buong mundo, tila ba ay sa Pilipinas ang pinakaapektado. Gayong pwede naman tayong kumuha ng langis sa ibang mga karatig at malalapit na bansa. At ito pa, ang ating mga kuryente, bakit ganito kataas? Bakit sa atin ipinapapasan? Ang dapat ay sa kanila, sila ang gumagawa ng paraan. Tayo mga Pilipino ang nagdadala, tayo mga Pilipino ang nagbabayad, at bakit nila kinukuha ito sa atin? Kita nyo naman ang nangyayari ngayon. Yung mga bills ninyo, yung Meralco niyan, bakit ganito ang ginagawa ninyong pagpapahirap? Nagbaba nga kayo, nag-rollback nga kayo ng presyo ng langis, pero yung kuryente ng bawat pamilyang Pilipino, doon nyo naman binawi. So talagang nakakagalit na ang ginagawa ng gobyerno ng administrasyong ito. Tila ba ay pinagmumuka na ang mga Pilipino ay lagi nilang naiisahan, ginagawang walang kwenta, ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Pero mulat na kami sa nangyayaring ito. Kaya ngayong May 1, isa na namang makasaysayan itong gagawin ng taong bayan. Pumunta lahat po dito sa Maynila, dito sa Menjola, at iparinig natin sa administrasyong ito ang lahat ng ating hinaing, lahat ng kanilang ginagawang kabulastugan sa mga Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan, mga manggagawa, mga trabahante, lahat ng Pilipino ay makiisa po dito. Ngayon na, May 1, pumunta na po kayo mga kababayan. Nadating ko pa rin na magandang tanghali sa inyong lahat. Bago ko nag-umpisa, haba-haba ito kasi ang pinagugatan ng problema natin, korupsyon. Grabe na ang korupsyon sa bansa natin. At hindi na ito tutuntong dito sa entablado na nanawagan sa Korte Suprema na wala akong dalang papel. Sana sa panawagan nito, nasama yung taga-Isiminay, nandito ka? Nandito ka nga, taga-Isiminay? BB7, nandiyan ka? Nakawagan. Ito kasi nangyari sa atin ngayon. Dito na lang sa mga vlogger dito. Sobra-sobra na ang kahayupan ng ginawa nitong gobyerno sibil natin. Pero ito lang, pahapyaw lang ito. Kasi sasabog ito sa mulan. Ito talaga yung pinakamalaki. Marami rin salamat sa mga kapatid nating Muslim na nandito. Kasi higit sa inyong kalaman, ako ay alam mo Kristiyano, di ba? Pero ako, haptausog ako. Ako ay taga-Cotabato rin. Ako ay tubo rin na Palkan Pulumulok sa Cotabato. Ngayon, umpisahan natin, we have yes purpose. Ang tagal na natin paulit-ulit nito, hindi pa rin tayo naririnig ng Korte Suprema. Parang awan nyo na ilabas na ninyo yung habeas corpus. Para naman, nakapag-umpisa na tayong tumulong sa paningil
itong mga buaya sa lipunan ng Pilipinas. Sumobra na ang ginagawa. Wala nang napupuntahan. Alam mo sa totoo na, hindi natin nasisi yung mga magre-rebelde. Na sinabi nila marami na daw nag-MPA, marami na rin Muslim na nagre-rebelde. Bakit hindi magkaroon ng ganun? Yung binabanggit ni Kuya Prav kanina, totoong nangyayari yun dahil binaboy na natin yung bansa natin. Kaya hanggat maaari, ibalik natin isang bagsak lang. Duterte! 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 Umpisahan ko doon sa pagkakulong sa mahal nating Pangulo. Di ba kung mayroong Pilipino na nagkasala sa ibang bansa, ginagawa natin ng paraan para maiuwi? Nagpadala tayo ng abogado para maiuwi. Pero dito sa nangyari ngayon, iba ito. Mas kinakampihan ang kriminal, kinakampihan ang korap, kaysa doon sa nagpapatupad na para ipatupad na alisin yung korap. Ganon. Ngayon, alam ko mamayang gabi maraming manonood nito. Maraming manonood sa TikTok, maraming manonood sa YouTube. Ito na naman ako, nakikita ninyo. Sana magkaisa tayong Pilipino, tugisin natin ito, yung administrasyong bangag, na wala ng pakundangan, walang pakundangan doon sa mga magnanakaw sa bayan, pinoprotektahan, pero ang kapalit doon, hulihin na pala yung nakahanap. Sana yung habeas corpus napakinggan na at nailabas na. Wala na tayong matatakbuhan na nagdidipinsa sa atin kung hindi tayo. Yung langis, number 1 sindikato. Kung hindi tayo nag-iingay ng todo sa langis, hindi pa maumpisahan ngayon. Pero ang ginagawa nila, nagtaas sila ng isang katutak, pero ang pagbaba ngayon, inutay-utay tayo. Hindi pa ba sapat ang naipon sa mahigit isang buwan na 3.1 billion na kinita sa langis? Pinatunan tayo ng tag 70 pesos per liter. Ano ngayon ang nangyari? Ito, dala ko na naman uli ito. Itong dito na ito, matagal na itong pinagkaguluhan sa Senado, pero hindi pa ito na-aksyonan hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mayroon pang natira. May inunti-unti tayo na para may patupad itong mababa na presyo. Mayroon pang pagbabanta na pagkatapos ng buwan, ibalik na naman tayo sa presyong napakataas. Dahil alam nila, ang grupo na manggagawa sa Milan, hindi mo mapipigilan, buong Pilipinas maglalabasan na yan. Hindi na kakayanin. Mayroon tayo pinapanawagan, ibaba natin ang presyo ng pagkain, ibaba natin ang presyo ng bilihin. Pero paano natin ibaba? Napakataas ng gasolina at diesel natin. Hindi naman yung tatakbo kung hindi bibili tayo ng gasolina at saka diesel. Gaano ba kakurap ng gobyerno ito? Hindi ko nga alam ang presidente natin kung taga social media na ngayon. Kasi yung presidente natin na panood ko kagabi, siya naglalabas ng balita na magbababa daw bukas ng 24 ang 90 centavos na ibababa. Hindi na nahiya sa sarili niya. Hindi na nahiya. At naroon naman doon sa nanay na si Madam Imelda Marcos. Nandito pa yung isang tagapalkan Pulumulok na natira pa, hindi pa niya nauubos. Baka naman, pwede ka na magsalita, sabihin mo sa anak mo. Para matigil itong pinagkaguluhan ngayon sa buong Pilipinas. Matigil ito sindikato. Napakadaming sindikato, ang daming nabibiktima. Mula doon sa Kabisayan hanggang dito sa bansa natin, dito sa Maynila, ang daming nabibiktima. Kasi ang daming nagpakilala na si Juan Bebe siya raw ang signature, pero hindi naman pala yung totoo. Higit na may kaalaman dyan, niluloko nyo lang ang taong bayan. Kayo, pamilya Marcos, mga ihubipita kayo. Alam niyo yung totoo, bakit hindi nyo sabihin yung totoo para matigil na ito. Huwag niyo pangarapin yung pirang hindi sa inyo, mga aminal kayo. Lalo ka na,
Imelda Marcos, ang dami mo sikreto. Ilabas mo na yung totoo. Dahil baka mamaya mahuli na yung oras mo. Dahil hindi ka titigilan sa sambayan ng Pilipino. Dahil marami nang alam itong mga sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang totoo. Huwag na ninyong pilitin. Ang dami na ninyong niloloko. Kaya nga, naisip ko na siguro, oras na siguro magbibisisyon ng sambayan ng Pilipino. Hindi natin papayagan na tayo lulukuhin pa hanggang ngayon. Saan tatakbo? Ako isang transport alliance sa mga driver ang konduktor. Saan kami tatakbo? Naultimo, itong chairman ng LTFRB natin, ito napaka-corrupt. Napaka-corrupt nito. Bakit? Pinuntahan ko na siya, kinausap ko na siya dito sa mga biktima sa Piltranco. Mr. Vigor Mendoza, baka mamaya pagbalik nitong papel nito sa'yo, nasa ombudsman na. Nag-uusap na tayo nito. Natanggalin mo na ito dahil marami nang namatay na biktima nito. At ngayon, silang ayunan mo yung mga biktima at gusto mo pang pahirapan. Ang dami nang naghihirap, namamatay na, hindi pa nababayaran. Bakit ka naglabas nito kung pagkatapos lang na auksyon ng mga prangkisa dyan na mayroon naman kayong memorandum na dapat may silang transfer na, bakit mo binago rito sa memorandum mo at ikaw pa mismo ang nakapirma, abogado ka pa naman? Ano kaya sa tingin mo rito kung dadalhin ko na ito sa ombudsman pag hindi yan namin kinaya? Kaya ako nanawagan ngayon dahil itong gobyerno na ito, lalo na kami mga driver, kanino kami pupunta, ginagamit na ng negosyo. Ito, ginagamit na ayuda. Pati itong piltong kung matagal na nagsara, na dapat ito may bayad na doon sa mga driver ng konduktor. Pero ngayon may ayuda pa. Tama ba ito? January pa nagsarado na ito. Pero balita ko, marami nang nanawagan, kailangan na pumunta ang mga driver para mabigyan. Hindi ang ayuda mo ang kailangan namin. Ang kailangan namin ngayon, mabayaran na. Mabayaran na itong mga tao na matagal ng patay. Marami ang korupsyon. Silang ayuda ng pagtaas ng diesel kasi marami silang kumikita rito. Ang biktima rito, tayong mga Pilipino. Hindi na nahiya sa sarili. Saan ka papunta ngayon? Kahit saan ka lumingon. Puro pira-pira na lang. Pag wala kang pag-ariglo, wala ka. Siguro, mahaba-haba na. Ang panawagan ko sa Mayo ulo, magkaisa tayong lahat. Kung kailangan na wala ng tao, wala ng sasakyan na makadaan sa kalsada, punuin na natin sa panawagan. Hindi na tayo natatakot sa kanila. Kailan pa ba tayo kumilos? Pagka wala na tayong makain? Dahil ayos lahat sa kabukiran ngayon, wala nang nagtatanim dahil sa mahal ng diesel, sa mahal ng abono, pati mananagat natin wala na. Anong kakainin natin? Pako na lang ba? Pag wala nang kumilos dyan na mga magsasaka, pag wala nang kumilos dyan na mga mananagat, lahat tayo, kakain na lang tayo ng alikabok. Papayag ba tayo? Sabay-sabay na tayo. Kung pahirapan na lang tayo, unti-untiin tayo papatayin. Mas maigi pang tayo na lang. Ngayon na tayo, magpapatayan na lang tayo para matapos ng lahat. Kaysa pahirapan tayo ng ganito. Dahil, kakayanin pa na natin ito kung wala na magtatanim. Doon na lang tayo umasa sa import para may komisyon. Doon na lang tayo sa Thailand umaasa para makabili ng bigas. Paano kung wala na rin bigas doon na mabibili? Anong gagawin natin? Meron na yung kayabangan. Papatayin tayo unti-unti. Paano yung mga anak natin? Paano yung mga hapwa-puhan natin? Ito na, titiisin pa natin. Kung hindi nila tayo ngayon marinig, di kakaunti lang tayo, magkakaisa tayo sa Milan. Maraming salamat. Magandang tanghali. Salamat sa ating lahat. Salamat kasamang Jesse.